iba ay tumutugtog ng tama. Tumutulong sila sa iba. Gaya po ng mga bata na yan, na lang po natin makita ng unti, ang picture po talaga niyan ay tinutulok nila ang isang napilay na matanda na nasa wheelchair. Ganyan po ang pagtugtog ng tama sa ating pamumuhay. Amen. Yung naman po sa baba, nagbibigay po ng mga mayayaman sa mahirap ng mga pagkain. Now, paano po natin maitugtog ng tama ang ating mga sarili? Gaya po ngayon, tayong lahat na nandito sa simbahan ay tumutugtog ng tama. Tayo ay nagsisimba at nagsisilbi sa ating Panginoon. Ngunit, madami rin naman po na hindi gumagawa ng tama sa mga mata ng langit. Sila po ay nagsusugal, nagsisigarilyo, uminom ng alak. Ano pa? Sila ay nagnanakaw at hindi rin sila masyado kami nagsisimba. Parang kinalimutan na nila ng Diyos. So, sa ating ngayong mga kapatid, anong pipiliin nyo? Yung mga nauna po na gumagawa ng tama o yung mali? Yung tama. Siyempre, alam ko na ang sagot ninyong lahat ay ang tama. So, kung napili niyo po ang tama, anong mangyayari? Mas madami po ang magagawa natin. Mas progressive ang ating buhay. Ngayon po, ang buhay natin ay hindi lamang masaya. Kung ngayon po ay masaya, may darating din po na kahirapan. Gaya rin po sa music, kung tumutugtog po tayo, hindi lang palagi mataas. Meron din po minsang mabagal at mababa na mga nota. Meron din po darating na mga trials in life, mga troubles, mga kasubukan sa ating buhay. Pero huwag niyo pong limutan, meron din naman po ang harap na kasiyahan. Hindi naman po tayo palaging ganun na lamang. Isipin niyo po, araw-araw na kalungkutan, matutuwa po ba kayo? Siyempre hindi. Dapat meron din. At ganyan din naman sa ating buhay. Enjoyment will also come. Lahat po tayo ay sasaya din. At kung pinaghalo-halo po ito, mga nota, high and low notes. Ano po yung nasabi ko kanina? Maganda ang kalalabasan. Walang masyadong problema. Yun po ang darating sa ating buhay ngayon. So, I concluded, life is such a blessed song, isn't it? Amen. Blessed po ang ating buhay. Magpasalamat po nga tayo dahil ngayon tayo nakakasimba pa at buhay na buhay. Amen. Habang ang iba ay nasa ospital nakahiga sa kanilang higaan na natuturo na nating deathbed. Kasi minsan hindi na sila nakakalabas. Doon na sila namamatay. Pero ang kasiyahan po na to ay naiiwan ng ibang tao. Sila po ay naglalakbay na lamang sa mundong ito. Kung tuturingin, kung isa kayo sa mga tao na dyan na naglalakad lamang sa mundo nito, at may nakita kayo na isa niyong kaibigan, pero hindi kayo ginirit. Sinabi, hello, hi, good morning, walang ganon. Tapos duman lang sa'yo parang hindi ka nakita. Parang kulto ka lang ba na hindi nakikita? Halimaw, ganon ba? Maganda ba po ang makiramdam? Hindi. Alangan, hindi po. That's hitting the wrong notes, I should have meant. Sana po hindi natin ma-miss ang magagandang parte ng ating buhay. Pero po, siyempre may dumarating din na heartaches. However, sweet melodies produce. Minsan din po sa buhay, tayo rin po ay nagkakaroon ng kamali. Gaya rin po sa ating pagtugtog ng mga instrumento, nagkakamali din po tayo. Pero sa ating pong buhay, minsan, kahit mali na, kahit alam na natin mali, pinapagpatuloy pa rin natin.
marinig ang ating awit. Sila po ay nagtatakip ng kanilang tenga dahil sa ayaw na nila talaga. Parang hindi na nila gusto. Sa pamamagitan po ng pagiging mataas, matigasin sa puso, unforgiving. Pagkatapos ng away, parang wala na, hindi napansinan. Parang mag-asawa mo kayo, pero dahil sa away, wala nang may gustong mag-forgive sa isa't isa. Pangit po ang ganon. By being disobedient to the rules of heaven. Ano po ba yung rules of heaven? Meron po tayo yung 10 Commandments. At makikita rin po natin yung ibang rules of heaven sa Bible. So, pag-inom ng alak, pag-sigarilyo, pag-sinungaling, ano pa? Pagnanakaw. At tingnan niyo po dito. Yung dalawang mag-asawa ko ay nag-aaway. At yung anak ko ay naapektuhan. Tingnan niyo po. Kahit matatanda pa lang ang mga tao at bata pa lang ang kanilang mga anak, sila na ay naapektuhan. Complaining and murmuring. Tayo po ay complain at hindi na kontento sa ating buhay. Minsan dahil sa hindi kakontentuhan, madami na pong nagpapakamatay ngayong mga araw na po. So ano po ang ating gagawin dapat ngayon? Siyempre, magtatanong din tayo sa sarili natin. Ano pa ba ang susunod? Ano na dapat ang aking gawin? Tayo po dapat ay mag-pray. Si Jesus po ay magpa-comfort sa atin. Ang Ama natin sa langit ay hindi nawawala ng mercy. He will heal us of our wounds. Sa ating mga sugat ng kasalanan na binigay sa atin ni Satan. So ito po yung aking key text na pinabasa sa inyo. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, let it be as a representative of the Lord Jesus, all the while giving thanks to Him, to God the Father. So kahit may po lang ang aking sermon, sana po ay may information po ang inyong isip at mga puso. So bago po ako umupo, gusto ko lang po mag-iwan sa inyo ng 3 points na sana maiwan sa inyong mga damdamin. Una, first point is that life is just like a melody. Darating din po ang panahon na maghihirap din tayo. Sana po, ipakita natin sa ating Panginoon na kaya natin ito. Let's give our best for our Christ Jesus. Pangalawa, hindi rin po pwedeng sabihin ng mga ibang tao, masyadong malayo ka na, masyadong madami na nagawa mong kasalanan. Hindi ka na pwedeng bumalik sa iyong mga ginawa. Pero kalimutan po natin yun. Wag po natin yun intindihin. Dahil nasasabi po sa Bible, Christ is there for us. He has abundant mercy for us. At pangatlo, sana po, maintindihan natin itong pangatlo, ang buhay ay hindi lamang isang nota. May pataas po na nota na tayo ay sasaya. Meron pong mabilis din na tempo na mabilis lang ang ating kasayahan. Pero meron din po namang darating na panahon na kalungkutan at kahirapan sa ating buhay. Kaya po sana hindi tayo mabigo sa mga nangyari sa atin. At kung nagsama-sama itong mga karanasan natin sa buhay, ito po ay magproduce ng melody, a harmonious sound na nakakarating sa heaven. So yun lang po ang sermon na ngayong mga